Kamusta mga bata at mga bata sa puso? Handa na ba kayong makinig sa kwento natin ngayong araw? Kami ang Two and Playhouse, ang estasyon na nag-iisa mong kaibigan at pwedeng pakinggan kahit anong oras pa yan. Halika na at makisaya at makinig sa mga kwentong baka panbata o baka hindi. Episode 1, Ang Munting Paalala ni Lola. Sino rito ang mga laking lola't lola? O kahit hindi nga, kahit sino naman sa atin naranasang makinig sa mga kwento ng mga matatanda. At kung minsan ay nakakainis o nakakatawa, wala tayong magagawa kundi makinig na lang. Ganito rin ako nung bata pa ako. Pero sa akin, sa lahat ng kwentong matatanda, iba ang lola ko. Ako si Bebang. Bata pa lang ako nung maulila. Pero hindi ko kailanman naramdaman na kulang ako sa pamilya. Kasi nandyan si Lola. Si Lola, siya ang walking CCTV ng bayo namin. Mas updated pa siya sa barangay hall. Minsan nga, pakiramdam ko may group chat ang mga marites. Tapos, siya pa yung admin. Ganyan ang lola ko. Kahit na wala pang sigurado, alam na ni Lola yan. Kung may pusa raw na umupo sa tapat ng bahay ng alas 12 ng tanghali, may buntis daw sa bahay na yon. Kahit wala namang lowong tiyan. Aminin ko, madalas ay pinagtatawanan ko siya. Nakakatawa naman kasi talaga. Sobrang exaggerated ng mga paniniwala. Tapos sasabihin niya pa, Iha, wala namang masamang maniwala. Akala ko, ganun na ang mundo. Puro haka-haka na nakakatawa. Hanggang sa isang gabi, ako na ang tinatawag. At kahit gusto kong pagtawanan pa rin, may naramdaman akong kakaiba. Parang may bagay na nakamasid, nakikinig. At sa oras na yun, alam kong hindi na ito ba sa kwento ni Lola. Dahil ako na ang karakter ng kwento. Podcasting student ako noon. At may kumakalat ng kwento sa aming school studio na huwag mag-overnight mag-isa. Kasi may mga estudyante raw dati na may naririnig. Mga boses na tumatawag sa kanila. At simula noon, hindi na sila nakita ulit. Siyempre ako wala akong pake. Akala ko panakot lang. Gawa-gawa lang. Hanggang sa isang gabi, ako na mismo ang naiwan sa studio mag-isa. Tahimik lang naman. Kaya akala ko normal ang lahat. Hanggang sa may nakita akong lumang recorder na ang pangalan ay Faith. Talaga Denise Wato. Ang magsasagot kapag may tumawag sa'yo. Boses ko, ganun narinig ko. Kaya napakunot-no ako. Kasi, bakit ako? Bakit pa yung boses ko? Wala naman akong matandang ganung na-record ko. Bebang. Ha? May boses na naman? At boses ko pa rin? Pero ngayon, alam kong hindi na galing sa recording. Galing na yung sa labas. Hindi kaya pinagtitupan lang ako? Pero, bakit boses ko? Nainis na nga ako nun. Sisigaw na sana ako, pero biglang nag-play ulit yung recording. Huwag kang niling. Huwag kang sasagot. Hindi ako yan. Hindi kaya ito yung sinasabi ni Lola?
Kapag may tumawag sa'yo at boses ng kakilala mo o boses mo mismo, huwag mong sasagutin agad. Kasi hindi mo sigurado kung tao pa ba yun. Pero hindi, si Lola pa. Kung ano pinagsasabi nun, baka stress lang to or baka to. May kumatok 3 beses. Tapos yung boses sa labas, Debang, buksan mo. Ako to. Ginagaya nila tayo. Para palabasin tayo. Please. Ako to. Tulungan mo. Sobrang takot ko nun. Kaya nagsasalita bang multo? Hindi naman eh. Diba? Kaya... Sino ka ba? Sigaw ko pabalik. Nakakabini ang katahimikan. Okay na ba ako? Di kaya totoo yung sinabi ni Lola? Sabi ni Lola, magdasal daw sa ganito. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses. Tahimik. Wala na yung katok. Wala na yung boses. Akala ko, tapos na. Akala ko, nailigtas ako ng dasal. Pero may napansin ako, recorder sa harap ko, umaandar pa kung. Hindi ko na siya pinindot. Hindi ko na siya ginalaw. Pero nag-record pa rin siya. At doon ko naiintindihan. Hindi pala ako ang unang nakarinig nito. Hindi rin ako ang huli. Kaya ako naririnig mo to ngayon. Pasensya ka na. Kailangan ko lang ipasa. Kasi sabi nga nila, kapag may tumawag sa'yo at pamilyar ang boses, huwag kang basta sasagot. Lalo na kung sarili mo. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Nakinig ka sa mga kwentong baka pambata dito sa 2N Playhouse. Mga kwento na baka pambata o baka hindi. Kung may sarili kang kwento na weird, nakakatawa, o minsan nakakainis pero siguradong memorable, maaari mo itong ipadala sa 2nplayhouse@gmail.com. At kung handa ka pang makinig, i-follow mo kami sa aming mga social media platform para sa iba pang kwentuhan. Dahil sa susunod, baka ikaw na ang paksa dito.